Valentine's Day, isang araw ng pag-ibig, tsokolate, rosas at mga puso. Isang araw kung kailan ng mga magkasintahan ay nagpapahayag ng debosyon at ang mga estranghero ay nagpapalitan ng secret admiration. Ngunit sa ilalim ng kulay rosas at pula, sa ilalim ng mga kahon ng tsokolate at mga greeting cards, mayroong isang kasaysayan na talagang kakaiba, mas madilim at mas misteryoso kaysa sa inaakala ng karamihan sa atin. Alamin natin ang mga pinagmulan, mga alamat at mga misteryo ng araw ng mga puso, isang holiday kung saan tila nagtatagpo ang pag-ibig at trahedya. Ang Valentine's Day ay pinangalan kay Saint Valentine, isang paring Romano noong ika-3 siglo o posibleng ilang pari at obispo na pawang mga martir ng mga panahong iyon. Ang pinakakilalang kwento ay tungkol sa isang pari na sumuway kay Emperador Claudius II. Ipinagbawal kasi ni Claudius sa mga kasal sa paniniwalang ang mga lalaking walang asawa ay mas mahusay na sundalo. Gayunpaman, palihim na ikinakasal ni Valentine ang mga bata magkasintahan, nagsasagawa ng mga palihim na seremonya, maliwanag na pagsuway sa utos ng emperador. Dahil dito inaresto si Valentine at kalaunan ay pinatay. Hindi tiyak ang eksaktong petsa ng kanyang kamatayan, ngunit ayon sa tradisyon, ito ay noong February 14, bandang taong 269 AD. Ayon sa ilang historians, ang holiday ay maaaring pagbibigay ng parangal hindi lang sa iisang Valentine. Maaaring isang pari sa Roma at ang isa ay obispo mula sa Terni. Pinagdedebatihan ito, ngunit karamihan ng mga scholars ay naniniwalang iisang tao lamang ang dalawa. Pagdating ng Middle Ages, ang Valentine's Day ay naiugnay na sa romantic love. Sa isang 14th century writings ni Geoffrey Chaucer, iniugnay ang araw na ito sa mating ng mga ibon, isang poetic metaphor para sa pag-ibig ng tao. Nagsimula naman lumitaw ang mga cards sa England noong 18th century na kadalasan ay anonymous. At ang pagbibigay ng mga rosas, lalo na ang pulang rosas, ay naging simbolo ng devotion. Ang mga modernong simbolo, mga puso, kupido, mga love letters ay nagmula sa ilang siglo ng pinaghalong Christian, Roman at maging pagan traditions. Iminumungkahi ng ilang scholar na ang Valentine's Day ay pumalit sa pagan fertility festival of Lupercalia, bagamat hindi pa tiyak kung paano at bakit. Ang romance sa Valentine's Day ay palaging may bahid ng secrecy. Noong mga nakaraang siglo, karaniwan lamang ang pagpapadala ng anonymous Valentine's letters. Ang ilan ay sweet, ang ilan ay poetic, at ang ilan ay nagbabanta. Makikita sa ilang mga archive ang mga liham na nagbabanta, nagko-confess o nagdedemand ng pagmamahal mula sa makakatanggap nito. Kadalasan hindi kilala ang mga nagpapadala na nag-iiwan ng palaisipan sa mga pamilya at historians sa loob ng ilang dekada. Sa ilang mga kaso, mga liham na ito ay nagdudulot ng mga alitan o dalamhati na tumagal ng panghabang buhay. Isipin mong nakatanggap ka ng isang selyadong sobre na walang nakasulat na pangalan o return address. Sa loob, isang tulang nagpapahayag ng devotion o isang nakakapangilabot na babala. Para sa marami, ang thrill ng secrecy ay nakakadagdag akit, ngunit nakakadagdag din ito sa panganib. Kung ang pag-ibig at secrecy ay maaaring maging mapanganib, minsan ang panganib ay nakakamatay. Noong February 14, 1929, nasaksihan ng Chicago ang isa sa pinakakakilakilabot na pangyayari sa American criminal history, ang Valentine's Day Massacre. 7 lalaki, mga miyembro ng Bugs Morgan Northside Gang, ang nakahani sa isang pader sa isang garahe at binaril ng mga lalaking nakadamit pulis. Ang mga namaril, nawala ng walang bakas. Pinaghinalaan si Al Capone, ang kilalang mafia boss ng lungsod sa mga panahong iyon, ngunit walang sino man ang nahatulan.
Ito ay isang sandali kung saan ang February 14, isang araw na inilaan para sa pag-ibig, ay naging kasing kahulugan ng karahasan at pagtataksil. Ang massacre ay nananatiling unsolved sa maraming aspeto na nagpasiklab sa mga conspiracy theories at mga alamat tungkol sa katapatan, paghihiganti, at organized crime. Ang Valentine's Day ay may kakaibang history ng mga mysterious or tragic events. Sa paglipas sa mga siglo, na-document ng mga historians at folklorists ang ilang mga disappearances, hindi may paliwanag na pagkamatay at mga aksidenteng nangyari sa araw ng February 14. Isang magkasintahan ang nawala habang naglalakad sa isang bangin na tinatawag na Lover's Leap. Walang bakas na natagpuan. Bulong-bulungan ng mga locals na ang bangin ay sinumpa para sa mga magkasintahang lumalapit dito. Noong 19th at 20th century, ilang hindi may paliwanag na sunog at pagguho ng mga istruktura ang naganap sa araw mismo ng February 14. Ang mga investigasyon, itinuturo ang arson, kung minsan ay aksidente, ngunit sa maraming kaso, nananatiling hindi tiyak ang pinagmulan. Hindi pangkaraniwang mga snowstorms at pagbaha ang tumama sa araw ng mga puso. Natrap ang mga tao at ilan ang namatay. Tinatawag ng ilang meteorologist na kakaiba ang pagkakataong ito na lalong nagpalala sa nakakabahalang aura ng araw na ito. Ang ilan ay nagsasabi na ang araw ng mga puso ay isinumpa dahil hindi lahat ng pag-ibig ay nasusuklian. Babala ng ilang mga alamat na ang hindi pagpansin sa isang Valentine's card o ang hindi pagbalik ng affection ay maaring magdala ng kamalasan. Bagamat hindi mapapatunayan, ang mga kwentong ito ay nananatili sa mga pahayagan at journals na ilang siglo nang nailalathala. Ang simbolo ng Valentine's Day ay puno ng mythology. Ang Cupid, yan ang Roman god of love, ay may hawak ng mga palaso, pipilitin kang umibig. May ilang alamat naman ang nagbumungkahi na si Saint Valentine mismo ang lumikha ng mga love potion gamit ang mga halamang gamot at bulaklak upang pag-isahin ng mga mag-asawa o pagalingin ng mga sawing puso. Gayunpaman, walang mga detalye sa kasaysayan ng mga gayuma na ito. Alam nating makikita ang mga ito sa alamat ngunit walang records na naglalarawan na eksakto mga sangkap o ritual. Ito ay isang paalala na kahit sa isang labis na commercialized holiday, may namamalaging pakiramdam ng mahika at misteryo. Ang araw ng mga puso ine-expose din ng human psychology. Ang pressure na makahanap ng pag-ibig, magpadala ng tamang card at gawing meaningful ang isang gesture ay lumilikha ng tensyon at paminsan-minsan ay trahedya. Ang ilang anonymous letters nagiging harassment. May ilang magkasintahang naharap sa paghiwalay na nauwi sa obsession. Sinasabi pa ng ilang historians na ang mga pag-cluster ng ilang trahedya na nangyari sa February 14 ay hindi lamang basta nagkataon. Pinagsasabay kasi ng holiday na ito ang pagdiriwang at anxiety, pagnanasa at secrecy, pag-ibig at panganib, isang duality, ilang siglo nang nag-i-exist. Ngayon ang araw ng puso ay commercialized sa buong mundo. Mahigit 1 bilyong card ang ipinapadala taon-taon, milyong-milyong rosas ang naibebenta at bilyong-bilyon ang ginagastos sa mga regalo. Gayunpaman, nananatili pa rin ang mga anino ng kasaysayan nito. Sino ang tunay na Saint Valentine? Bakit tila nagkakaroon ng mga trahedya tuwing February 14? Layunin ba ng mga alamat na bigyang babala ang mga magkasintahan? O nagkataon lamang ang mga kwento na iniuugnay ng ating isipan sa isang romantic date? Mahirap nang malaman ang katotohanan. Tulad ng maraming ancient holidays, ang araw ng mga puso ay isang tapestry ng myth, kasaysayan, secrecy at coincidence. Ito ay isang paalala na kahit sa isang araw ng pag-ibig, ang mundo ay nananatiling unpredictable, mahiwaga at kung minsan ay madilim. Kaya sa susunod na magpadala ka ng card, magbigay ng rosas o makatanggap ng lihim na sulat,
Iyong tandaan, ang araw ng mga puso ay higit pa sa mga puso at tsokolate. Ito ay isang araw kung saan ang pag-ibig, kasaysayan, misteryo at maging ang trahedya ay magkakaugnay. Kung tutuusin, ang pag-ibig ay palaging umiiral kasabay ng uncertainty. Nagbibigay ito ng inspirasyon sa devotion, ngunit pati na rin sa obsession, connection at loss. At ipinapakita ng kasaysayan na ang February 14 ay hindi kailanman naging exception. Kaya kapag patay na ang mga ilaw, kapag ang mga bulaklak ay nalanta at ang mga mensahe ay hindi nasagot, ang araw ng mga puso ay bumabalik sa dati nitong anyo. Isang paalala na ang pag-ibig ay hindi lamang isang bagay na ipinagdiriwang natin. Ito ay isang bagay na sinisikap din nating unawain. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.